Ansing pinahiya si JJ sa harapan ni Daddy Frankie. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Mga ka-idol, grabe po ang ginawa ni Ansing sa kanyang kapatid punto por punto sa harap ni Daddy Frankie, na ito'y naging kampante na akala ni Ansing na maraming matutuwa sa kanya dahil sa pinapakita daw ni JJ na ugali kung wala si Daddy Frankie. Mga ka-idol, bago natin ipagpatuloy ang ating pag-usapan, may humingi pa ako ng pamanhin kay Daddy Frankie na konting video lang po, Daddy Frankie, nung pinahiya ni Ansing sa harapan, pinahiyas ni Ansing si JJ sa harapan ni Daddy Frankie. Kung ano ang mga sinasabi ni Ansing, ito ba'y matatanggap ni JJ kung wala na si Daddy Frankie? Nagtimpi si JJ sa harapan ni Daddy Frankie dahil sa respeto nito, mga ka-Daddy Frankie. So bago natin to ipagpatuloy, please watch this, mga ka-idol. Kailangan mo itibay na ang loob kung meron pagsubok man. Ang liwanag ay di tatagal at muli mo namamasdan. Ikot ng mundo ay di lagi di katid kasawian. Basta't maghintay ka lang. Yun. First love, never die. First love, never die. Hindi ka mauniniwala sa never die. Oo. First love ang totoo. First love ang totoo. First love ang totoo. First love never die. Daddy Frankie, kayo, kinuha niya yung 4,000 na binigay ni Boss JJ. Tapos kinukuha ko pang pakuryente, yung ibigan. Kayo nang kumausap sa kanya. Nung akong kumukuha, tapang-tapang sa akin, Daddy Frankie. Namin, si Daddy Frankie ang nagbigay. Alam mo nga ibibigay ko sa'yo. O sabi ko nga pang pakuryente, ayaw mo ibigay sa akin. Hindi naman ikaw ang nagbigay sa akin eh. Si Daddy Frankie ang nagbigay. Sige. Buti binigyan mo sa kanya kasi pang pakuryente din yan. Nasya. Ganyan. Basta si Oliver, First love never die. Ay, sister, ako mo. Yung mga sinasabi mo sa akin na masasakit, pinapalayan mo ako sa bahay, ang karapatan mo sabihin niya sa akin. Upo ka muna din siya. Ay, hindi. Kanina wala kita na. Dato Frankie, ang tapang-tapang mo sa akin. Ngayon, parang ang maangko pa. Pag wala sila, ang tapang-tapang mo sa akin. Kanina, Dato Frankie, sabi ko, nagtataka ako, nagluto ko dito. Hindi pa nga ako magluto. O bakit? Pakialam mo, sabi niya sa akin, hindi magluto ka rin. Sabi niya sa akin. Ay, pagkain namin nila ba? Eh, lalo mo, papuntahin mo, tinanggal mo na yung duyan niya eh. Tapos ngayon, pagkain niyo, ano sabihin mo? Ang galing mo naman ng ate. Akala kong ama mo kung sino kang mabait. Ang pangit-pangit ng bahay mo. Dito na tayo titira sa bahay mo. Kung may camera, ang bait-bait mo, pero pag walang camera, akala mo kung sino ka. Sige, nilabas mo yung tapos mo ngayon. Nandiyan yung camera o nandiyan si Daddy Frankie. Sabihin mo yung gusto mong sabihin. Sige na, hayaan mo na nanay. Camera, yung yabang-yabang niya sa akin, Daddy Frankie. Bakit ang puto, bakit daw siya nagluluto dito? Tapos ko inaalala ko, yung niluluto dyan, yung pagkain ni Kuya Oliver, hindi yung pang sarili lang natin. Inuuna ko yung kapakanan ng kapatid natin, hindi yung sarili ko. Hayaan mo na nanay. Sige na. Kami ng Ansing. No? Ako lang, Daddy Frankie, ang inuuna ko talaga si Kuya Oliver, hindi yung sarili ko. Pero pag wala kayo, yung kapatid ko na, ang yabang-yabang magsalita sa akin. Kala mo kung sino? Pag wala camera, Diyos ko, adayin pa niya yung demonyo kung magsalita sa akin. Kung ngayon, nandito si Daddy Frankie, ilabas mo yung pan mo. Hindi, okay na kay Kuya JJ. Okay na. Wala na problema. Huwag na kayo mag-away kay JJ. Ano? Oo. No, Daddy Frankie, alam mo, tinanggal niya yung duyan kasi nagtatambay si Kuya Oliver doon. Tinanggal niya yung duyan. Sabi ko, bakit mo tinanggal? Kahit na pumunta sa ibang bahay, dito na sana. Kasi kapatid naman natin. Kung ngayon, alam niya may papakinabangan siya, kinabit niya para doon siya.
Hindi, Tama ba yun, Daddy Frankie? pag-usapan nyo na lang magkakapatid yun, Ate Ansing, no? Kasi tapos na yung blessing, tsaka ito, kumbaga, pag-usapan nyo na lang yung mga blessing na dumarating, kung sino yung... Talaga Pag wala kayo, Amin na lang yun. Opo, sa inyo na lang, kayo na lang mag-usap, ha? Okay na. Ang grocery, ilagay niyo sa bahay niya. Kami na lang yun. Opo, Kuya JJ, Huwag na kayo mag-away, Ito, roll on ni no? Kuya JJ, roll on mo, tsaka gatas, itlog, no? Madaming itlog, tsaka pangsigang. Ayan. Basta Kuya JJ, tayo na lang mag-usap dalawa. Basta wag mo na lang awayin si Ate Ansing. Kayo na lang magkapatid mag-usap. Unawa, isipin. Dito na tayo tatira. Oh. Sa bahay mo. Para maayos itong bahay mo. Dito na lang kami titira sa bahay niyo, di ba? Basta... Mabait ka pa kanya kasi meron sa pagkain niya. Paano pag bukas wala na? Mabait ka pa kanya? Basta si Oliver, inaalagaan ko. Maraming taon na inaalagaan ko yan. Ayaw mo nga patambay sa balkon mo, tinanggal mo nga yung duyan mo eh. Kung hindi ko inaalagaan yan, wala na kanyang kapugi. Nalagaan mo kasi, napapakinabangan mo siya. May nahuhot ka sa kanya. Noon. Kung wala, ibasura mo na lang siya na parang basura. 20 years, saan ka pa? Ito yung Inaalagaan pagkain. ko. Ito. Basta wag na lang mag-away, Nanay Ansing. Kausapin mo na lang kung ano yung gusto mong sabihin. Hindi man siya nagkikilis sa akin, Dad Frankie. Yung gusto lang niyang So, Nanay Ansing, para ito, yung binigay ni Boss JB na pakabit na kuryente, bibigay ko sa'yo. Ayun, binigay ni Kuya JJ. Para, Salamat, Daddy Frankie. Kasi kung akong kukuha, ayaw niyang ibigay. O bakit kinukuha mo? Sabi pa niya sa akin. Pampakuryente yun, sabi ko. Ayaw niyang ibigay. Umuwi ka nga sa bahay mo, sabi pa niya sa akin. Salamat at binigay niyo. Kinuha mo sa kanya. para, Salamat ng marami. para hindi na kayo mag-away. No? Ganto na lang. Bigyan ko na lang si Kuya JJ ng pera din niya. Para hindi siya maingit. Kuya JJ, para hindi na kayo mag-away, bigyan kita 3,000. Ay, maraming salamat. Huwag na kayo mag-away, ha? Gusto ko kasi aalis ako, Kuya JJ. Papunta po ako ng Bisaya. 1 buwan bago ako makabalik dito. Gusto ko maayos kayo. Gusto ko magkakapatid, nagmamahalan. Anytime, Daddy. Sa'yo yan. Pera, sa akin galing yan. Sa'yo yan. Kasi, si Ansing, pilit niyang binibigay ginukuha yung pan. Kaya, ibigay ko muna kay Daddy Frankie. Wala akong sinabing ganyan doon. Nag-i-invento ka lang. Hindi dati sinabi mo noon. Bigay ko muna kay Daddy Frankie sa kanya pumupunin. Hindi. Salita mo sa akin. Ay, hindi. Wala. Binibili ko na ng bigas. So, ganito yan, Nanay Ansing. Okay na. Binigay niyo yung pera. So, gusto ko pag umalis ako, wag na kayo mag-away, ha? Siya lang naman ang gumagawa ng gulo, Daddy Frankie. Kung ako lang, nananahimik ako, inuuna ko yung kapatid ko. Hindi yung sarili ko. Tapos, Mayabang na gumagawa Pero, ng sarili Daddy ko. Frankie, magluto kami dito para, lutuin namin ito. opo. Para kumain kami ni Oliver. Opo. Alam mo, Daddy Frankie, pag naubos niya, wala na siyang pakinabang. Doon ka na, sabi niya. Tignan natin na doon. Sa 20 years na inalagaan ko si Oliver. Tapos, kung hindi alagaan mo, ganun yung pag-aalaga mo. Ganun. So, maganda ba yung pag-aalaga niya? Tanungin kita, Daddy Frankie, maganda yung pag-aalaga niya? Wag na natin balikan yun, yung tapos na. Ang pag-usapan natin, isipin nyo na lang kung paano kayo ngayon. Parang pinagmamalaki niya yung pag-aalaga niya, Daddy Frankie eh. Wag na kayo mag-away. Pag tapusin na natin, magkaisa na lang po kayo. Kasi total, may dumating naman sa kanya, may dumarating din sa inyo. Yung nga yung itong po, bakit parang naiingit pa siya sa akin? Napanood natin ang video kung saan pinahiya ni Ansing kay Daddy Frankie si JJ. Hindi lang po doon kay Daddy Frankie. Pinahiya si JJ bata buong mundo. Dahil alam ni Ansing na nakakamera po sila. Pero pinagpatuloy pa rin ang gigil ni Ansing kay JJ. Anong masasabi niyo po doon, mga kadadis Frankie, ang pinakitang pang-ugali ni Ansing?
Pinapairal pa rin ba ni Ansing ang kanyang pagkabastos at walang respeto kay Daddy Frankie, lalong-lalo na sa kanyang kuya JJ? Please comment section below. Kasi ang napapansin ni Kuya SMB, mga binibitawang salita ni Ansing, grabe na po mga ka-idol, na hindi na po makatao yung sinasabi niya. Hindi na po makain ng isang tao yung mga sinasabi ni Ansing punto por punto. Lahat nakalkal kung anong mga sinasabi ni JJ sa kanya, yung ni JJ sa kanya, sinusumbong kay Daddy Frankie. Tapos, kinakalkal pa ni Ansing yung mga nakaraang nakalipas. Kung okay ba. Tinanong ni Ansing kung okay ba ang pag-aalaga ni Kuya JJ kay Oliver nung nakakulong pa ito punto por punto. Pero sabi ng ni Daddy Frankie, wag nang kalkalin. Ang nakaraan ay nakaraan. Nakalipas ay nakalipas, wag nang balikan ang mga lagim, dilim na buhay ni Oliver punto por punto. So doon natin masusukat mga ka-idol na hindi na po nagtimpi si Ansing ang kanyang galit sa kanyang kuya at pinakita na talaga kung anong klaseng mayroon siyang pang-uugali nito punto por punto. Na marami ang nagalit ng mga followers, supporters ni Daddy Frankie. Sabi pa nga ng iba, maraming galit kay Ansing talaga. Ansing, papansin ka talaga. Sabi pa nga ng iba, Daddy Frankie, the team the best is Nida, very humble, no stress. So alam naman natin na nagpapakita ng stress si Ansing. Sa iba sabi ko sa inyo, kapag si Ansing ang kasama ni Daddy Frankie, ay nako, agad magkakasakit si Daddy Frankie. And of course, sabi pa nga dito, sana mabasa mo message kong ito, Daddy Frankie. Pasalamat tayo sa Diyos dahil natulungan mo na si Oliver. Turuan mo siyang bumalik kay Lord Jesus at magbago. And of course, talagang walang pagbabago yan si Ansing. Di ba? Kasi sa ngayon mga kayo, parang nag-aagawan yung dalawang magkapatid kung anong nare-receive na blessings ni Oliver punto por punto. Di ba, hindi nyo ba napansin yung mga binibitawang salita ni Daddy ni JJ na nagpaparinig kay Ansing? Na dito tayo matitira, maglulutuan ng pagkain Oliver, di ba? Kasi nagpaparinig kay Ansing punto pro punto. Nandun na rin yung point na naniinis din si JJ kay Ansing. Kaya si Ansing naman, hindi mapigilan ang sarili niya, kakukuda-kuda. Walang pakialam kung sino ang nasa harapan. Ang problema, masabi niya ang kanyang nararamdaman. Kasi daw, kapag walang kamera, nako, si JJ kasi mas malala pa sa demonyo ang bunganga kung walang si Daddy Frankie. Sabi lang ng iba, respect is the best. Ate Ansing, maganda tumahimik, umpisa na naman. Ganun po ang nangyari mga ka-idol kay Ansing. Na alam natin nung simulat sa pool na medyo may pagkabastos si Ansing. Real talk lang po tayo. Kasi yun ang pinapakita niya dito sa social media. And of course, nakakabusit naman si Ansing, kakadadaldal. And of course, naku kuya, talagang magkapatid, lalo ka na Ansing, di ka na nahiya kay Daddy Frankie. Isinumbat ni Ansing ang inis at galit niya kay JJ sa harapan ni Daddy Frankie. Ano ang ibig niyang sabihin? Please comment section below, mga ka-Daddy's Frankie. Ganda ng banding nilang tatlo bilang pasok ni Ansing. Nakakainis talaga. Diba? Doon natin po mga ka-Daddy's Frankie masusukat ang isang tao na
sometimes nawala din sa sarili. Katulad kay ginawa ni Ansing, sabi niyo nga pa is avatar. Nakita niyo naman ginawa niya, 'di ba? Grabe, parang nasa lansangan lang ano. Sabi pa nga, "Hoy Ansing, na bata nakakainis, ang ganda ng usapan dumating parang kung sino walang hiya. Akala mo kung sino." 'Di ba? Marami ang naiinis kay Ansing sa kanyang mga ginagawa. Akala niya maraming natutuwa sa kanya. Ako naunawaan ko naman ang lahat, especially sa mga sponsors kay Ansing dahil nandun yung awa. Pero wag naman ganun, Ansing, na magpapapansin ka dahil mayroong mga nagbigay sa'yo. Magpaswerte ka na real talk lang din po tayo, nagkaroon kayo ng misunderstanding ni Inday Okray because of dahil po sa ginagawa ninyong karumal-dumal sa bahay ni Oliver is may unaawa sa'yo. So, sabi pa nga, kalimutan na is kalimutan na. Mag-focus na lang sa present. Acceptance is the best. Oo, tapos na. Kasama po ang kwento na yon, papaano nabuo ang bahay ni Oliver punto por punto. Ganun lang po dun mga ka-idol. Yung point ni Kuya SMB. Yung pera ni Oliver ilagay nyo sa bangko, Daddy Frankie, at kayo na lang bibili kailangan niya sa bahay. Huwag magbigay ng pera sa magkapatid. Actually mga ka-idol, hindi ata si Daddy Frankie, aywan ko sa pagkain, groceries ata. Tapos sa billings, depende kung cash or sila magbayad yung mga staff ni Daddy Frankie. Or si Ansi ang magbabayad in case kung magkaroon ng kuryente. Pero ngayon, binigyan lang si Ansi ng pera dahil po sa process, sa malagyan ng kuryente ang bahay ni Oliver. So yun lang po. While si JJ binigyan ng 3,000 ni Daddy Frankie, dahil naawa, siguro nandun yung point na awa na rin. Total, mas maliit na nga lang yung, di ba? Kaysa kay Ansing ilang thousand ba yung binigay. Di ba? What do you think, guys? Oo. Sa huli, ang mga pinakikinabang ay mamasamain pa ang mga tumulong sa tunay na tinulungan. Di ba? Dapat na-realize ni Ansing na nandyan siya para kay Oliver. Yun ang kanyang papel. Hindi yung ipapakita pa sa mga sponsor na ganun ang kanyang pang-uugali. Hindi po yun tama. Nagkakasalat tuloy mga viewer dahil kay Ansing na yan. Totoo, nagkakaroon ng nakasalanan na dahil nagja-judge agad. Agoy, na malaom-laom talaga, Ansing. You're the best, Ikaw na yung best of the best talaga, Ansing, sabi pa ni Chris. Grabing bastos naman ni Ansing, pabida-bida, hindi marunong mahiya. Dapat mahiya na lang. Dapat kung problema nila sa pamilya, sila na lang. Kailangan pa ba i-spread sa publiko? Ipahiwat, ibulgar sa publiko? Dapat ba malaman ni Daddy Frankie ang kanilang mga galit sa isa't isa? Labas na daw dun si Daddy Frankie kasi nandiyan lang naman si Daddy Frankie para kay Oliver. Akala ni Ansing si Daddy Frankie barangay official. Akala ni Ansing si Daddy Frankie barangay captain. Akala niya matutuwa si Daddy Frankie sa kanyang mga ginagawa na hindi niya alam na sa mga ganyang mensahe na lalong ma-share si Daddy Frankie. Kahit alam na instead na good vibes silang tatlo, pinasok pa talaga ni Ansing yung about sa pang-kuryenteng 4,000 pesos na malaom-laom. Ang galing na magkuya umentra na naman si Ansing. Nakaka-get toward na naman si JJ. Ingatan na lang yung umiiral na sa dalawa. Ingat po kayo, Daddy Frankie. Actually, mga ka-idol, yung pag-iinom talaga, it's part of life na rin. Libangan na rin. Kasi lalong-lalo na walang asawa si JJ. Uy, nang mahirap man ka lalong nasa probinsya ka, Oo, kung sino mga single dyan na kaedad-edad ni JJ o halabira. Pagkakataon nyo nito kasi naghahanap ata si JJ din ng maaasawa ng malaom-laom na halaro. Magoy talaga. Oo, dalawa na.
Mga 56 pa lang ata si JJ, ano, o nag-senior citizen na ba? Wala pa ata, ano, nasa 56 years old pa lang si JJ. So bata-bata pa, kaya pang humagod ng humagod. Hmm. Anyway, it's a part of kidding. Oo, si ano din, si Oliver din, ha? Oo. Kasi lahat lang talaga, kung anong gusto ni Ansing nagagawa niya kasi hindi siya sinisita. Even kay Daddy Frankie, kumampante na rin si Ansing punto na malaom-laom. Ha? Kumampante rin si Ansing kay Daddy Frankie. Why nagagawa niya yung pag sigaw-sigaw sa kanyang kuya? Ah, oo, walang respeto at bastos si Ansing sa totoo lang mga ka-idol. Hindi po tama ang kanyang ginagawa. Ha? Sabi pa nga, lumayas ka na dyan sa SN nila. Kinawala-wala ka, nakaka-stress ka talaga. Marami po ang nainis kay Ansing na mga supporters po mga ka-idol. Tama naman kung sinong nagbigay, dun din ibalik. Oo, kasi lalong-lalo na yung tiwala ni JJ kay Ansing, walang-wala. Ibibigay mo ba ang tiwala ninyo kay Ansing na alam niyo na niloko ni Ansing si JJ? Di ba? Do you still remember sa mga ginagawa ni Ansing sa kanyang kuya? Na nagsinungaling siya kay Daddy Frankie? Na nag-usap na daw sila ni JJ na dumikit ang bahay ni Oliver sa kanyang bahay? Di ba doon natin masusukat na si Ansing nandun na lahat ng bayang pagkasinungaling, mahilig gumawa-gawa ng kwento. Kaya tama naman sinabi ni JJ na sa amin na lang yung Daddy Frankie. Naintindihan niya po kasi family problem po yun. Hindi naman yung teleserye na kailangan malaman ni Daddy Frankie ang kanilang talambuhay. Tama po ba? So ganun po mga ka-idol. Yung point ni Kuya SMB, malaking stress ka Ansing sa mga manonood at kay Daddy Frank, nakakaiba ka talaga, hindi ka nakakatawa. Totoo po yun mga ka-idol. Totoo po yung mga sinasabi nyo lahat. I agree it. Yung mga agree it talaga SMB na malamlaom. Agree po ako dyan lahat sa mga sinasabi nyo mga ka-idol. Kasi tayo-tao lang tayo. Di ba? Pero sa pinapakita ni Ansing, yung word na walang mudo, dapat nilulugar, hindi naman masama na ilabas ang galit natin. Pero wag naman ilagay sa tamang lugar. Kailangan pa ba nasa harapan si Daddy Frankie? For what? Di ba? Ganun lang po doon yung point ni Kuya SMB. For what? Sabi pa nga, tama yung pagtulong sa kanila, Daddy Frankie, marami pang mas mangailangan ng tulong. Swerte yung mabait si Daddy Frankie. Nag-away-away kasi sila mga kayo dahil sa mga kung ano mga blessing na nabibigay kay Oliver. Ganun po si Ansing, sometimes nagsiselos. Wag mo nang i-mention Ansing na yung word na inggit kasi both of you naman hindi maluwag na alam natin na hindi niya kailangan sabihin inggit pero nararamdaman, nakikita sa mga hitsura po ninyo na nag-aagawan kayo dyan kay Oliver punto por punto dahil may nakukuha kayo. Yun ang ni point ni Kuya SMB. Kaya wag ka nang masyadong ibitawan pa sa mga ganyang salita kasi kung anong pinupukol mo kay JJ, mas lalo ganun ang pang-ugali mo. Punto por punto. Tama po ba ako? Ganun lang po doon yung point ni Kuya SMB mga ka-idol. Kasi akala niya tama siya, si JJ ang mali. Kung pagsusumahin dito, mas may pinag-aralan si JJ kumpara kay Ansing. Kasi si JJ nilalagay ang kanyang inis at galit sa tamang panahon. So alam naman natin na nagsimula sila mga kaibigan ni noon dahil kinampihan ni Ansing yung kanyang asawa. Doon nagsimula po. Tapos nadagdagan po, naging okay, nadagdagan yung 4,000 na hindi 5,000 na hindi binalik kay hindi binigay kay Ansing na kinuha ni Ansing para ma-process yung kuryente. Doon nagsimula at tumaas na doon nagkaroon ng argumento na nakapagsalita na si JJ na Ansing umalis ka na dyan sa pamamahay natin. Ganun lang po doon. Kasi hindi na siguro nagtimpi po yun. O para pinapakita rin doon ni JJ na
mag-ano ka naman, asawa ni Ansing, magtrabaho ka naman at makabuo ka ng sarili niyong property na hindi kayo makakadisturbo ng ibang tao. Ganon lang po doon yung point ni Kuya SMB mga ka-idol. Sabi pa nga dito, ang iba hindi talaga pwede pagkatiwala sa kanila ang pera ni Kuya Oliver. Palagi na lang silang mag-aaway kasi pag binilin sa isa, may problema ang isa. Pag doon sa isa, ganun pa rin. Yan, di ba? Ano sila mga ka-idol, Wala mapili talaga. Para sa akin, wala talaga. Ang maganda lang kung dito kay JJ, yung pagkain ni Oliver, kasi nga, medyo kunti lang mababawasan. However, kung susumahin natin however, doon kay Ansing, ilan sila kakain? Asawa niya, mga anak niya siya. However, dito kay JJ, si JJ lang at saka yung anak niya doon. Pero hindi naman ata nagdadala si JJ ng pagkain doon sa kanila. Sabi pa nga ng iba dito, ay grabe naman si Ansing, hindi talaga marunong mahiya kay Daddy Frank niya. Di ba? Ganun po doon natin masusukat mga kakil na bastos si Ansing. Dumating na naman tong Ansing na to, totoo lang nakaka-stress siya panoorin kaya deadma. Wag na po kayo magbigay ng pera Daddy Frankie. Marami po talaga na wag na magbigay. Pero hindi talaga matis ni Daddy Frankie mga ka-idol na hindi magbigay ng pera dahil nandun yung word na awa. Di ba? Si dati wala namang nare-receive si JJ na malaking pera. Pero why na binigyan ng 3,000? Pero saan si malaki na ibigay ng sponsor, di ba? Ganun lang po doon ng mga ka-idol. Tama na yung Ansing, mag-ingay naman tong si Ansing na to. Dagdag views talaga ito si Ansing. Bida-bida. Good, tita talaga ang kabungalan. And of course, sarap panoorin kapag si Oliver at JJ lang hindi nakaka-stress pagdating ni Ansing. Nako, wala naghirap. World War 9. Daddy Frankie, wag mo na kayo magbigay ng pera. Di ba rami-rami nag-comment talaga. Nalaman lang ni Ansing na may pera doon kay JJ para kay Oliver ayaw tantana na. Di makuha. Pagdating talaga sa pera, makikita ugali ng tao. Baka kaaway niya ang gamot. Kawaan niya yung gamot. Oo. Ganon talagang mangyayari po dito. Tama naman si Ansing, mahina naman po kay Daddy Frankie. Sabi nga ni Daddy Frankie, huwag na mag-away. Diba? Doon natin po mga ka-idol, maano natin, yung masusukat. Yes, lahat naman tayo mga ka-Daddy Frankie, ang lahat ng tao may ugali. May ugaling lahat ng tao mga ka-idol. Kaya, ang tama lang po doon, control. Makontrol po ang ugali na hindi makadamay ng ibang tao. Ayan mga ka-Daddy Frankie. Ang vision lang ng mga SMB, magkaisa magtulungan para maging sulit pulido Daddy Frankie community. Pag nasa katwiran at nasa tama, ipaglaban mo. Again, this is Kuya SMB para sigurado punto por punto, pack na pack and full na full. Sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Hanggang sa muli, God bless. Mabuhay tayong lahat mga ka-Daddy Frankie and I love you all. Bye-bye!